Hi guys! It's Del Mariano and welcome back to my vlog. So, sa video natin ngayon guys, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba ako naging OLA free, paano ako paano nalampasan guys yung mga pinagdaanan ko before sa mga pananakot at pababanta nitong mga agent ng mga OLA sa akin through text at email. So, ayun, share ko ulit sa inyo guys at as of now guys, pasensya na kung nakasando ako kasi sobrang init talaga guys. Pinagpapawisan ako dito sa loob ng kwarto. Hindi naman ako pwedeng mag-vlog sa labas kasi sobrang ingay, ang daming mga bata. So dito na ako sa kwarto. At sa video kasi natin ngayon guys, bibigyan ko lang kayo ng mga tips na ginawa ko before nung inaharas nga ako ng mga agent ng mga OLA. At ngayon guys, naging OLA free na ako. So bibigyan ko lang ng tips. Kaya nakasando lang ako ngayon kasi magkukwentuhan lang naman tayo dito sa content natin ngayon. Kaya kung interesado kang malaman about this topic natin ngayon, lalo na dyan sa mga taong nakakaranas ng kanilang depression dahil sa mga agent ng OLA, please keep on watching. Okay, let's go. So ayun nga guys, isa rin ako sa mga kagaya nyo na hindi nakabayad sa ibang mga OLA. Dahil first guys, isa sa mga reason kung bakit di na ako nakabayad sa kanila kasi nga yung kanilang interest na hindi makatarungan. Like halimbawa guys, hihiram ka ng 3,500, ang mercy mo lang na amount is 2,100, tapos kakaltasan na nila agad ng mga 1,000 plus something or mas malaki pa guys. So dun pa lang guys, sobrang bigat na. Plus, yung kanilang long-term payment case, isa din yan sa mga reason kung bakit maraming hindi nakakabayad sa kanila. Is yung kanilang long-term payment, which is, nakalagay diba mostly sa mga loan applications na pag once na nag-apply nga tayo sa kanila, nakalagay doon is 120 days, 150 days, 180 days. Pero pag once na na-receive mo na yung amount na hinihiram mo dun sa kanilang apps, dun mo lang malalaman na hindi pala siya totally na 120 days or 180 days, kundi 7 days repayment lang siya. So yun yung mga reason guys kung bakit madaming mga hindi nakakabayad sa kanila. And last year kasi guys, hindi ko alam na ganito pala yung kalakaran nila kasi nga akala ko talaga 120 days na biktima ako ng kanilang fake advertisement. Sinasabi talaga na sa mga advertisement nila na ganito long-term payment siya, 120 days ang payment niya, 12 months to pay, yung mga yan. So nag-try din talaga ako na mag-apply sa mga ganitong klase ng OLA. Then after nun guys, hindi pala siya totoo kundi pang-scam lang pala nila yan ng mga agent ng mga OLA para lang makapag-apply nga tayo sa kanila. And dun nga diba sa recent na vlog ko guys, yung na-reject nga ako dito kay Mr. Cash at kay Fast Cash VIP, which is malaki yung mga loan ko sana, which is mga nasa 3,500 or 5,000 yung mga yan, which is good payer ako sa kanila hanggang sa na-reject na ako. Doon na talaga ako nagkaroon ng problema, which is kailangan ko din ng pera. So nag-try na din ako na mag-apply sa ibang mga loan apps na akala ko guys talaga is 120 days. So doon ko din na-realize guys na hindi pala siya totally 120 days kundi 7 days lang siya hanggang sa nag-start na doon yung tapal-tapal system. So yung by last year guys na hindi na ako nakabayad, andyan na guys yung mga text nila na sobrang dami nilang text na umaabot ng hanggang 600 to 700 na text guys. At andun na yung mga pambabanta, pananakot at pangaharas nila sa akin. So sobrang na-depressed ako nung time na yun guys, last year. Halos 1 month din yata guys na hindi ako masyadong lumabas ng bahay kasi takot na takot talaga ako by that time. Tapos wala akong ganang kumain, nangayaya talaga ako, pumayat talaga ako nung time na yun kasi nga syempre talagang takot na takot ako, hindi ko na alam yung gagawin ko, tapos gusto ko na lang matulog ng matulog. So yun yung mga ginawa ko lang guys nung time na hindi na nga ako nakabayad at nakakaranas na nga ako ng pangaharas ng mga agent, which is nakiusap naman ako sa kanila na ganitong day ko nang babayaran, pero ayaw nila guys, ayaw nilang makipag-settle sa akin. Doon na nga pumasok yung pangaharas. So sobrang takot na takot din ako nung time na yun guys. Pero this time last year guys, yung mga marami akong mga alternative way paano ko na-handle guys yung mga pananakot nila, paano ko prinotektahan yung aking mental health. Kasi guys
first of all, yung mental health mo ang una nilang aatakihin. Kapag once na mahina ka, talo ka talaga. So, kailangan talaga guys na matibay ka. So, ayun, naging matatag nga ako nung mga after 1 month guys, no, na habang hinaharas nila ako. Ito yung mga ginawa kong way na para malabanan ko din yung mga pananakot nila. So, isa guys sa mga ginawa ko guys is turn off SIM. So, nag-turn off SIM talaga ako guys. 2 SIM card ko naka-turn off para hindi ako nakaka-receive ng mga text nitong mga agent ng mga OLA. Hindi naman guys masama na mag-turn off SIM ka kasi yun talaga yung ginawa ko at yun din yung ginawa ng iba para din sa kanilang peace of mind, which is nagkaroon talaga ako ng peace of mind mga 1 month na naka-turn off SIM ako. So, wala akong iniisip na ibang mga hindi ko na masyadong naiisip yung mga OLA. So, parang nagiging okay na din ako nung time na yon. Pero guys, sa Facebook naman nila ako tinadtad ng chat na ganito, ganun, magbayad ka na ganun. Ang dami ng chat saan sa Facebook yung mga agent kasi nahanap talaga na yung aking Facebook account. Kasi nga, once na nag-apply ka nga sa ibang mga OLA na hindi mo nabayaran, malilink talaga yung Facebook mo doon kapag naglagay ka. So, hinanap na ako sa Facebook, doon na nila ako tinadtad ng chat. So, ang ginawa ko guys, nag-deactivate ako ng Facebook account ko, tapos blinak ko yung mga agent. Pero yung Messenger ko guys, hindi siya naka-deactivate. Yung Facebook account ko lang para hindi siya ma-search ng mga agent. So, ayun, naka-activate pa din guys yung Messenger ko para makakontakt pa din naman ako sa mga kakilala ko, mga friends ko, which is, chinat ko din yung mga friends ko guys na nakalagay dun sa contacts ko na wag nilang sagutin. If ever na may tumawag silang unknown number, wag na lang nilang sagutin yung mga tumatawag sa kanila kasi nga, in-explain ko naman sa kanila guys na nakahiram nga ako sa mga ganitong OLA na hindi ko nabayaran kasi ang laki ng interest plus sobrang sila kung mangharas. So yun, naiintindihan naman na guys, pinang-block na lang nila, which is maganda yun guys, no, maganda na mag-deactivate ka ng Facebook kung hindi mo talaga kayang i-handle yung depression mo, kasi yun talaga yung ginawa ko guys, yung sobrang depressed talaga ako sa mga OLA. Turn off SIM tapos deactivate, yun yung mga ginawa ko guys. Mga 2 months yata akong naka-turn off SIM at naka-deactivate sa Facebook. Pero nung time na yun guys, no, mga siguro 2 months, parang hindi pa siya yata umabot ng 2 months guys, nag-activate na ako ng Facebook account ko. Then, naghanap ako sa mga group ng mga, nagbasa-basa ako ng mga runs ng mga kasamahan natin guys, ng mga victims ng mga OLA. At doon ko guys na-realize na hindi lang pala ako mag-isa, kundi marami pala tayong nakakaranas. So, may mas worse pa guys, no? May mas worse pa yung pinagdadaanan compared sa atin doon sa mga group ng mga victims ng mga OLA. So, doon ko na-realize guys na, ganito pala. So, hindi lang pala ako mag-isa. Doon ko na-realize na dapat pala naging matibay ka, matatag ka. So, ayun. Naging matibay na ako, matatag ako. Nag-turn on SIM na ako guys, no. 2 SIM ko naka-turn on na. Ang dami ko pa din na-receive na text hanggang sa in-apply ko na guys yung Deadmatology. So, yun guys, no, isa talaga sa mga best way is yung Deadmatology na sinasabi nila, which is kailangan mong deadmahin mo na lang yung mga text at pananakot nila kasi lahat naman daw yun is hindi totoo, which is true naman talaga. Lahat ng mga text nitong mga agents sa atin is hindi totoo, lahat ng mga sasabi nila. Kahit anong mga text nila guys, no, wag mong paniwalaan. So ayun guys, no, OLA free na ako. Pero kung hindi nyo talaga kayang i-handle yung depression nyo kasi nga panay yung text nila sa'yo, pananakot na sa'yo, gawin mo lang guys yung sinabi ko na mag-turn off SIM ka kung hindi mo talaga kaya, or mag-deactivate ka ng Facebook. Sa'yo guys, no, kung ano yung kaya mong gawin. Pero sa akin kasi guys, ngayon na-handle ko na siya for now. Kahit naka-turn on SIM na yung 2 kong account, naka-activate na yung Facebook ko. Ayun, parang ang in-apply ko na lang talaga guys is yung Deadmatology na tinatawag nila. Yun, natuto na akong mag-deadma ng mga text or pananakot nitong mga agent ng mga OLA. So, for now guys, okay na ako. Kahit anong text nila, hindi ko talaga pinapaniwalaan. Kahit ano yung mga sinasabi nila sa mga text or sa mga email, kasi guys, nakaka-receive pa naman ako ng mga email. Pero hanggang doon na lang guys, hindi na ako nagbabasa at hindi ko na din, dinededma ko na lang. Yun yung best way at yun yung best alternative way para ma-handle mo or ma-protektahan mo guys yung mental health mo. Deadma is the K lang talaga guys, no?
At hindi na din ako umulit sa mga loan apps na to, na mga loan shark, online loan shark, or mga fly by night na wala. Hindi na ako hindi na ako umulit guys, kasi ayoko na talaga, nakaka-depress din talaga minsan. So ayun, hindi na ako umulit sa kanila. Pero may mga loan apps pa rin naman ako na natira guys, which is yung mga legit. So yun lang naman guys yung gusto kong i-share sa inyo about sa alternative way paano ba malampasan yung mga ganitong pananakot ng mga Ola agent. So sana meron kayong natutunan sa ating topic ngayon guys, no. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye! Pawis na ako guys. Init, grabe.